today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog. So sobrang aga na naman ni Mister, papasok siya sa work, pupunta siya ng Auckland. Hindi na siya nag-breakfast, na late kasi siya ng paggising. So bibili na lang siya sa bakery ng kakainan niya for breakfast. At dahil nga papasok sa school ang mga anak ko, naghahanda na ako ng breakfast, alas 7 pa lang ng umaga. So ang ulam nga pala namin for today is adobo. So nag-cut din ako ng fruits. Kailangan kasi natin ng fruits. Essential yan bago pumasok sa school. So ako talaga bago yan pumasok yung mga anak ko, hinahandaan ko talaga ng big breakfast. Ayaw ko kasi silang magutom sa school. Alam niyo naman yung oras ng pagkain na doon ay alas 11 pa ng umaga. Meron naman silang snack around 10 pero parang mga fruits lang atang binibigay. While kumakain ay tinatalian ko rin yung buhok. Ang haba na kasi ng buhok ng mga anak ko at kailangan na atang pagupitan. Pagkatapos ay kumain ako ng breakfast kasama ang aking kapatid. After niyan ay naglaba ako. Ang dami ko palang labahin ngayon kasi nga 3 araw nang umuulan dito sa New Zealand at ngayon medyo may init na at may araw. Naglinis nga pala ako ng bahay. Tinulungan naman ako ng kapatid ko. Ito talaga maganda kapag mayroon kang kaagapay dito sa ibang bansa, mayroon kang kapatid. Hindi na ako nag-iisa kapag wala si Mister at ang mga anak ko. Meron din tumutulong sa iyo sa mga bagay-bagay. So ito, on the way nga pala kami papunta sa school. Alas 8 na kasi ng imedya. Una kong drop off muna ang kambal. Natakot pa sila sa mga lalaki sa gilid. Alam nyo kasi usong-uso yung mga bully dito. At kailangan talaga mag-ingat-ingat. Yung mga anak ko hindi talaga nakikipag-usap sa mga big boys. Rinapog po nga pala si Silas after. At pagkatapos ay umuwi na ako ng bahay at nagsampay ako ng mga labahin. Gambundok at milyon-milyon na damit. Ilang araw ko na itong hinihintay na sumikat na ang araw dito sa New Zealand. Pero hindi pa talaga siya fully na sumisikat. Partially lang. So ito, naglinis muna kami ng garden. Kasama ko naman ang aking kapatid sa paglilinis. Sobrang lakas kasi ng ulan nung isang araw. Nabasa lahat yung mga sapatos namin na nilagay namin sa labas. So sabi ko kay Mister, kapag umulan ulit dito sa New Zealand, ipapasok ko na lahat ng mga sapatos ko sa garahe. Ang hirap-hirap pag ganito bagyo-bagyo dito, lahat ng mga gamit mo sa labas, nasisira talaga at mga sapatos nababasa. Lahat ng mga gamit, basang-basa. So operation linis muna tayo dito sa garden, pati na rin sa front at saka sa balcony. Ito yung mahirap kapag spring dito sa New Zealand at bumabagyo. Ang dami-dami kasing mga dahon at nagsisipag pamulaklak yung mga bulaklak. Ang dami-daming nalalaglag. Buti pag winter, walang mga dahon, walang mga puno, patay na patay. Brush din pala ako at naglaba ako ng mga sapatos na nabasa noong isang araw. Ito yung mahirap kapag marami kayo sa bahay at marami ding sapatos na katambay. So nagdilig nga pala ako ng mga halaman at after namin maglinis, nag-lunch kami ng kapatid ko while tumatawag sa aming pamilya sa Pilipinas. Nagkaraoke din kami. Alam nyo kasi parehas kami ng aking kapatid mahilig sa pagkakaraoke. Pagkasapit ng hapon magluluto na naman pala tayo ng hapunan. Ang lulutuin ko nga palang hapunan ngayon ay sweet chili chicken with honey. Unang-una natin gagawin is magre-ready tayo ng mga sangkap na gagamitin. Kakailanganin natin ng sibuyas at hihiwain natin to ng pinong-pino. At pagkatapos ay kakailanganin din natin ng bawang. So 4 lang at kailangan natin din itong pinuhin. So finely chopped bawang. So after nating mahipino at mahiwa yung ating bawang, magpipil tayo, magbabalat tayo ng mga patatas. 3 yung ginamit ko. Alam nyo kasi yung mga anak ko, ayaw na ayaw nila ng patatas kapag nilalagay ko sa stew. So hihiwain lang natin ng patatas ng paganito or depende kung anong style ang gusto mo. Kakailanganin natin ng carrots, ipipil lang natin ito, babalatan. Pagkatapos ay hihiwain natin ito ng padiagonal. After nating maghiwa ng carrots, kailangan din natin maghiwa ng parsley. Fresh ito from the garden. Alam nyo kasi ang dami-dami ko ng parsley sa garden. Huhugasan din natin ng ating manok at ang gagamitin nating manok ay chicken legs. Hihiwain lang natin ito at lalagyan lang natin ng ganitong style yung ating manok para naman manuot talaga yung mga sangkap. Isisiso natin ito with salt,
Pagkatapos lalagyan din natin ito ng paper. Pagkatapos lagyan ng paper, babalik na rin natin na to. Kailangan natin yung even side at yung kabilang bahagi, masison din. Maglalagay din pala tayo ng paprika, ibubudbud lang natin at imamasahin natin yung mga seasoning. Napaka-importante na mamassage natin yung seasoning sa ating karni para manuot talaga yung sarap. Pagkatapos maglagay ng paprika, maglalagay din tayo ng oregano. Ang herb na ito ay nagbibigay talaga ng sarap sa meat. At dahil nga maganda ng panahon, pwede na naman tayo magluto sa labas ng bahay. Maglalagay lang tayo ng oil sa isang pan at maglalagay din tayo ng butter. Pagkatapos ay ilalagay natin, ipiprito natin yung ating chicken. Kailangan lang natin i-brown ito. Mga 3 minutes lang at i-flip na natin ito. Kailangan nating i-brown din yung kabilang side. Ako talaga mahilig akong gumamit ng chicken legs kapag gumagawa ako ng stew or yung mga sabaw. Kasi feel ko talaga mas masarap yung sabaw pag may bone o yung meat niya is chicken legs yung gamitin mo or thigh. So after ng 6 minutes, naluto ng ating chicken at ilalagay lang natin ito sa kabilang plato. At ngayon igigisa na natin yung ating sibuyas. Igigisa na rin natin yung ating bawang. Susutin lang natin ito hanggang sa maging translucent yung ating bawang. At ngayon naman ay ilalagay na natin yung ating patatas at saka yung ating carrots. Kailangan natin itong iprito like this para naman hindi siya malasog mamaya pag ilagay natin together with the chicken. Alam nyo kasi pag stew or mga sabaw, kailangan talaga prituhin yung ating mga gulay like carrots or patatas. Iwas lasog sa gulay. So naglagay din pala ako ng parsley. After ng ilang minuto na pag-ukay-ukay, ready na siya. At ngayon na may magagawa tayo ng sauce. Maglalagay lang tayo ng sweet chili, soy sauce, lemon, squeeze. Maglalagay din tayo ng honey at saka Dijon mustard. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap. Boil lang natin ito for a while at pagkatapos ay ready na ito. Titikman natin kung okay na ba yung lasa. At pag okay ng lasa, ready na. Ikukunin na natin ito. So tinransfer ko pala siya sa oven dish. Una-una ilalagay muna natin yung gulay. Pagkatapos ilalagay din natin yung chicken. Ibe-bake kasi natin ito sa oven. So, ilalagay na rin natin yung ating sauce na ginawa kanina after nating ma-arrange yung chicken. Pagkatapos, ay tatakluban na natin ito at ilalagay natin sa oven 200 degrees for 30 minutes. So, while naghihintay ako maluto yung chicken, dumating na pala si Mister galing sa work. Sinundo ko muna yung anak ko, inuna ko si Silas. Pagkatapos, yung kambal ko naman. Pagka-uwi namin ng bahay, chinek ko agad yung niluto kong manok. At ayan na, lutong-luto na ang ating chicken with honey, sweet chili, at soy sauce. Ready na i-serve. Guys, dinner! Let's eat dinner now! Oh, yan si Jade, oh. Let's eat dinner. Our dinner for tonight is called, Dad. Our dinner for tonight is called honey something. Honey chicken something. Give it to Jade. Give it to Jade. Oh, ayan na si Jade. Kasama na sa table with Sierra in the photo. Sierra in the picture. Can you cut my chicken? Okay, I'll cut your chicken. Cut my chicken too. Oh, let's eat dinner now. Try this. What is this? Sweet and sweet. Sweet and sweet. Sweet and sweet chicken. Chicken. Sweet chicken. Oh, use this tissue. Need some another tissue, I think. Master Rock. Very good. Mom, can I have some more chicken, please? So he's not eating the chicken. You wanna have adobo? Huh? Adobo. Frying eagles on it. The adobo. You don't want adobo? It was nice adobo this morning. So yun, sabay-sabay na kaming kumain sa dinner. Nasa table na rin yung aking kapatid, hindi na sa sala. Wala kasing upuan kahapon. Hinanapan pa namin at basang-basa kasi yung mga upuan sa labas. So ang kapatid ko nga palang nag-volunteer na maghugas ng mga pinggan ngayon. Gusto kasi niyang makatulong sa bahay. So ayan, si Mister ay nagtapon din ng mga waste foods. Itinulungan ko rin ng aking kapatid, hindi ko yan napabayaan kasi teamwork naman dito sa bahay all the time. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!